Sa isang mundo na napakabilis ang takbo, ang pagtigil at pagkonekta sa Diyos ay isang gawaing hindi pinahahalagahan ng karamihan. Ilang gabi na bang natutulog kadala ang bigat ng mga alalahanin ng araw, pakiramdam na parang ang iyong isipan ay isang larangan ng labanan at ang iyong puso ay isang bigat na mahirap buhatin? Ilang beses ka nang nagising sa umaga na pakiramdam mo'y pagod ka na kahit hindi pa nagsisimula ang araw? Marahil iniisip mo na normal lamang ito, ngunit ang katotohanan ay hindi ito normal. Mayroong tatlong simpleng hakbang o mas tamang sabihin, tatlong bagay na kapag sinabi mo ng taos puso, may kakayahan itong ikonekta ka sa Diyos sa isang paraang hindi mo pa nararanasan kailanman. Ang mga ito ay may kakayahang pagalingin ang lahat ng sugat sa iyong kalooban. Kaya halina't tuklasin natin kung ano ang dapat mong sabihin sa Diyos tuwing gabi. Ang aking sasabihin ay napakahalaga, kaya't hinihiling ko na isantabi mo muna ang anumang bagay na maaaring makagambala. Pakinggan mo ito ng mabuti sapagkat kakaunti lamang ang makauunawa sa mensaheng ito. Una kong sasabihin sa iyo na ang mga salita ay may kapangyarihan. Oo, maaaring alam mo na ito, ngunit dadalhin kita sa mas malalim na antas kung saan magkakaroon ka ng isang karanasan sa Diyos na hindi mo pa nararanasan. Ang mga salita ay lumilikha, nagbabago, nagpapagaling at sa kasamaang palad, maaari rin silang sumira. Ginamit mismo ng Diyos ang mga salita upang likhain ang universo. Gaya ng itinuro sa atin ng Genesis, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Ipinapakita nito na mula pa sa simula, ang salita ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa na umiiral. Ngunit paano naman tayo? Ginawa tayo ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Ibig sabihin, sa bawat isa sa atin ay mayroong banal na diwa. Ang banal na diwang ito ay isang pambihirang regalo, ngunit dahil sa mabilis na takbo ng buhay, madalas tayong nawawala rito. Sa halip na tumingin sa loob at kilalanin na ang Diyos ay nananahan sa atin, hinahanap natin sa labas ang mga sagot na nasa ating kalooban na. Sa Juan Kabanata 14, talata 23, pinaalala sa atin ni Jesus, ang umiibig sa akin ay tutuparin ang aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama. Kami ay pupunta sa Kanya at mananahan sa Kanya. Lahat ng iniisip, sinasabi, at ginagawa natin ay may dalang enerhiya. Ang mga salitang ating binibigkas ay humuhubog sa ating espiritual at emosyonal na kapaligiran. Ang ating mga kaisipan ay lumilikha ng mga realidad, maging ito man ay para ilapit tayo sa Diyos at sa Kanyang layunin para sa atin o upang ilayo tayo roon. Kapag binaliwala natin ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin, sinasabotahin natin ang ating sarili. Kapag nawawala tayo sa koneksyong ito, humihina ang ating pananampalataya, lumalabo ang ating pananaw at nagsisimula tayong mamuhay ng parang kinokontrol ng kaguluhan. Sa halip na hubugin ang ating mundo ayon sa kalooban ng Diyos at sa kapangyarihang ipinagkaloob niya sa atin. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang dumaranas ng insomnia, nahihirapang makatulog at nagkakaroon ng mga araw na puno ng pagod, stress at kawalan ng kagalakan at layunin. Ang una nitong ugat ay ang hindi pagkilala sa kapangyarihang mayroon ka. Hindi ka nagbibigay ng oras para sa Diyos. Hindi mo binibigyan ng panahon ang sarili mo na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa Kanya. Isang malinaw na halimbawa nito ay si Jesus mismo, na palaging inuuna ang oras kasama ang Ama. Anuman ang pinagdaraanan niya, alam niya na ang koneksyon niya sa kanyang diwa ay mas mahalaga kaysa anumang bagay. Ngunit bakit pag-usapan ang gabi? Hindi ba maaring gawin ito sa umaga o hapon? Siyempre, maaari mong gawin ito sa anumang oras. At nais ko na sa lahat ng sandali, ikaw ay naglalabas ng mabuting enerhiya. Ngunit ang katotohanan ay ang gabi,
Sa mundo ng espiritual ay isang panahon ng malaking sensibilidad. Kaya kung ikaw ay pakiramdam na hindi balanse o malayo pa sa Diyos, ipinapayo ko na huwag hayaang masayang ang gabing iyon, lalo na bago ka matulog. Ang gabi ay isang oras kung kailan maraming tao ang nakakaranas ng mga labanan sa loob, kalungkutan at mga kaisipang tila mas malaki kaysa sa aktwal. Ngunit ito rin ang sandali kung kailan maaari kang maglabas ng positibong enerhiya, makakonekta sa Diyos sa paraang hindi mo pa nararanasan at makilala siya ng lubusan. Sa oras ng katahimikan sa paligid natin, mas naririnig natin ang mga ingay sa ating kalooban. Para sa mundo ng espiritual, ang gabi ay parehong isang larangan ng labanan at isang mabungang lupa para sa banal na koneksyon. Si Padre Pio, isang kilalang personalidad sa larangan ng malalim na espiritualidad, ay nagpapakita sa atin kung gaano kahalaga ang gabi. Siya ay humarap sa mga ataking demonyo na madalas mangyari tuwing gabi. Ayon sa mga ulat, sa panahong ito ng katahimikan at dilim, mas nagiging bukas siya sa mga espiritual na laban. Ngunit kasabay nito ay mas malapit sa presensya ng Diyos. Maaring mukhang malayo ito sa ating pang-araw-araw na buhay, ngunit hindi ito totoo. Ang paraan ng pagtatapos natin ng araw ay may direktang epekto sa kung paano sisimulan ang susunod. Maraming naniniwala na ang araw ay nagsisimula sa bukang liwayway, ngunit ang katotohanan ay ito'y nagsisimula sa gabi bago nito. Sa panahong ito, maaari mong ihanda ang iyong isipan at espiritu upang harapin ang mga hamon na darating. Kaya naman ang iniisip at sinasabi natin bago matulog ay napakahalaga. Kung sa gabi pa lang ay iniisip mo na ang bukas ay magiging masama at nakakapagod, malamang na ito nga ang mangyayari. Ngunit hindi mo kailangang magbitaw ng magagarbong salita o gumamit ng mahabang ritual. Ang kailangan lamang ay isang taus-pusong puso at ang pagkaunawa kung paano mo maibubukas ang iyong sarili sa Diyos upang makipag-ugnay ng mas malalim sa Kanya. Sa espiritu ng pagiging simple at lalim na ito, nais kong ibahagi sa iyo ang 3 espesyal na salita. Inihanda ko ang pangunahing konsepto ng bawat isa, pati na rin ang maiikling panalangin na maaari mong bigkasin tuwing gabi pagkatapos mapanood ang video na ito. Ayos ba? Nais ko na ikaw ay pumasok sa isang sandali ng ganap na introspeksyon habang inuulit ang mga ito. Huminga ng malalim, pumikit at ituon ang iyong isip. Ituon ang iyong mga iniisip, ang iyong paghinga at bigkasin ito ng may ganap na pagmamahal. Dahil dito, ang unang salitang nais kong ibahagi sa iyo ay ang kapatawaran, na tinatawag kong pagpapalaya ng iyong sarili mula sa iyong sarili, na siyang unang hakbang sa iyong espiritual na pag-unlock. Madalas, nagiging masalimuot ang buhay dahil sa buhol-buhol na alaala, pagsisisi at mga sugat na hindi pa tuluyang gumagaling. Bago tayo magpatuloy sa ating paghahanap ng mas malalim na pag-unawa at pag-angat, mahalagang alisin ang bigat ng nakaraan, ang mga tanikalan na pumipigil sa atin upang yakapin ang kasalukuyan at tanawin ang hinaharap. Kaya naman, ang ating paglalakbay ay nagsisimula sa kapatawaran. Hindi ang mababaw na kapatawarang inuulit na parang walang kahulugan, kundi ang kapatawarang nagmumula sa kaibuturan ng ating kaluluwa, isang radikal na pagtanggap sa ating pagiging tao na madaling magkamali. Bakit mahalagang simulan ang ganitong uri ng introspeksyon sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran? Dahil ang katotohanan, ang totoo at lantad na katotohanan ay nakasalalay sa pagiging tapat, hindi lamang sa Diyos, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ang isang kaluluwang nasa kaguluhan, nababalot ng galit, mga trauma, sama ng loob, at anino ng mga nagdaang pagkakamali ay mahihirapang makipag-ugnayan ng totoo sa banal. Tayong lahat ay mga manlalakbay sa isang dagat ng dikasakdalan, at bawat isa sa atin ay may dalang bigat ng ating mga pagkukulang. Ngunit nasa atin ang desisyon kung patuloy ba nating dadalhin ang bigat na ito o hindi. Ang awa ng Diyos
na walang hangganan ay palaging nariyan, handang tanggapin tayo kapag ang ating pagsisisi ay taus-puso. Ngunit may isang katotohanang bihirang banggitin ng marami, ang kapatawaran sa ating sarili. Minsan, nagkasala ka ng malaki, nagsisi ng taus-puso at humingi ng kapatawaran sa Diyos at pinatawad ka niya. Ngunit sapat na ba iyon? Bakit hindi? Paano hindi sapat kung napatawad ka na ng Diyos? Ang katotohanan ay maaaring matagal nang kinalimutan ng Diyos ang iyong pagkakamali sapagkat ito'y napatawad na, isang bagay na nagdaan na. Ngunit ikaw, patuloy mong binabalikan ang nakaraan at sinasabotahe ang iyong sarili. Huwag nating parusahan ang ating sarili ng walang hanggan dahil sa kung sino tayo noon, nihayaang kainin tayo ng mga nagdaang gawa na hindi na maibabalik. Sa bawat pagsikat ng araw, tayo ay muling isinilang, malaya upang piliin kung sino ang magiging tayo. Ang banal na apoy ay nananahan sa bawat isa sa atin na nag-aalok ng kapatawaran at tumatawag din sa atin upang patawarin ang ating sarili, upang palayain ang mga tanikala ng nakaraan. Walang paraan upang maabot ang liwanag habang tayo'y nakakulong sa selda na tayo rin ang gumawa. Ang ganitong pagninilay ay hindi lamang isang ehersisyo ng pag-iisip, kundi isang panawagan sa aksyon, isang paanyaya na yakapin ang gaan ng kapatawaran na nagpapalaya sa atin upang sumulong. Si Pare Pio ay isang kahangahangang halimbawa ng kapangyarihan ng kapatawaran, sapagkat nauunawaan niya ito hindi lamang bilang isang banal na gawain, kundi bilang isang pangangailangan ng tao. Ginugugol niya ang oras sa pakikinig sa mga kumpisal at nakikita ang paghihirap ng mga taong nakakulong sa kanilang sariling pagkakamali. Naiintindihan niya na ang unang hakbang sa pagpapagaling ay ang pagtanggap sa sarili, ang habag para sa sariling mga pagkukulang. Para kay Padre Pio, ang kapatawaran ay isang tulay patungo sa pagkakasundo sa Diyos at sa sarili, isang landas mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Tulad niya, dapat din nating hanapin ang parehong panloob na kalayaan, ang pagpapakawala sa nakaraan na pumipigil sa atin na mamuhay ng ganap sa kasalukuyan. Sa makatuwid, ito rin ay nagsisilbing paalala na humingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating sarili at sa ating kapwa. Bago mo ipikit ang iyong mga mata upang magpahinga, maaari mong ulitin ang simpleng panalangin ito. Hayaan mong ang mga salitang ito ay maging isang tahimik na panalangin sa iyong puso, isang paghuhugas ng kaluluwa na naglilinis ng lahat ng sama ng loob, hinanakit at pagkakabit sa nakaraan. Tandaan, ituon ang iyong paghinga habang binibigkas mo ito ng dahan-dahan. Amang maawain, ngayong araw ay lumalapit ako sa iyo, kinikilala ang aking mga pagkukulang at kahinaan. Nagsusumamo ako ng iyong kapatawaran para sa bawat isipin, salita o gawa na hindi nagbigay ng karangalan sa iyo at sinisikap kong patawarin ang aking sarili para sa aking mga di kasakdalan. Kinikilala ko na hindi ako perpekto, ngunit nananabik akong lumago at maging mas mabuti sa bawat bagong araw. Malaya na ako mula sa lahat ng bigat ng nakaraan. Ako'y binago ng iyong biyaya at ako'y isang bagong nilalang sa iyo. Tulungan mo akong putulin ang mga tanikala ng sama ng loob para sa iba man o sa aking sarili upang ang aking puso ay maging malaya at mapuno ng iyong pag-ibig. Ako'y karapat-dapat sa iyong pag-ibig at awa at naniniwala akong sa iyo ko matatagpuan ang aking tunay na kapayapaan. Amen. Ang pangalawang salitang nais kong ibahagi sa iyo ay tinatawag kong hayaang umagos ang kalikasan na nangangahulugang magtiwala. Madalas, pasan natin ang sobrang bigat ng mga alalahanin. Isang di tiyak na hinaharap, mga isyong pinansyal, relasyon o maging mga emosyonal na suliranin na nagkukulong sa atin sa isang estado ng tuloy-tuloy na tensyon. Ngunit narito ang lihim, kapag lubos kang nagtitiwala, ikaw ay napapalaya.
Ang pagpapasa Diyos ng iyong mga alalahanin ay tulad ng paglalagay ng lahat ng nagpapahirap sa iyo sa kanyang mga kamay at pagsasabing, Panginoon, hindi ko alam kung paano ko ito aayusin, pero nagtitiwala ako sa iyo. Hindi ito nangangahulugang pagsuko, kundi pagkilala na hindi tayo ang may kontrol at iyon ang pinakamainam na maaaring mangyari. Ang tanging kontrol na dapat nating hangarin ay ang manatiling konektado kay Jesus. Si Jesus sa kanyang tanyag na sermon sa bundok ay nagbigay sa atin ng makapangyarihang aral tungkol sa pagtitiwala at pagbitaw. Sinabi niya, Pagmasdan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagtatanim, hindi sila umaani, at hindi rin nag-iipon sa mga kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa kanila? Mateo Kabanata 6, talata 26. Ang aral na ito ay nagpapaalala sa atin na inaalagaan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Ang mga ibon ay hindi nag-aalala tungkol sa bukas dahil alam nilang sila'y mabubuhay. At tayo na nilikha sa wangis ng Diyos, hindi ba't dapat mas lalo tayong magtiwala na Siya ang bahala sa atin? Kapag pinanghahawakan natin ang ating mga alalahanin, hinaharangan natin ang agos ng mga biyaya sa ating buhay. Ang pagbitaw ang nagpapahintulot na mangyari ang lahat sa tamang panahon at paraan ayon sa plano ng Diyos. Isa pang talata na makakatulong sa atin ay, ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng kasaganaan, ngunit ang wala kahit ang nasa kanya ay kukunin pa. Mateo Kabanata 13, talata 12. Sa unang tingin, tila mabigat ang talatang ito, ngunit tinutukoy nito ang kahalagahan ng pagbitaw. Kapag tayo'y masyadong nakakapit sa mga material na bagay, sa mga tao, sa mga ideya, o maging sa mga sama ng loob, tayo'y napipigilan sa pagtanggap ng biyayang inilaan ng Diyos. Ang pagkakapit ay nagbubunsod ng pananatili sa nakaraan o takot sa hinaharap, samantalang ang pagbitaw ay nagbubukas ng pinto sa mga biyayang nakalaan para sa atin. Isa itong paanyaya na magtiwala, maghintay at maunawaan na ang pinakamahalagang bagay ay tiyak na nasa atin na ang pagmamahal ng Diyos. Isipin ito sa mga pang-araw-araw na sitwasyon. Kapag natapos ang isang relasyon, natural ang makaramdam ng lungkot at sakit. Ngunit huwag kang kumapit sa ideyang hindi ka na makakabangon o mabubuhay nang wala ang taong iyon. Ang pagbitaw ay nagbibigay daan para ikaw ay magpatuloy, nagtitiwala na may mas magandang plano ang Diyos kahit hindi mo pa ito nakikita. Kapag may dumating na tila napakalaking problema, magtiwala na maaaring ito'y pagkakataon para lumago at hinugin ng Diyos ang iyong karakter. Sa praktikal na aspeto, ang pinakamahusay na paraan ng pagbitaw ay ang pamumuhay sa kasalukuyan. Ngayong napatawad mo na ang iyong sarili sa mga nagdaang pagkakamali, napatawad ang iba na nakasakit sa iyo, at humingi ng tawad sa Diyos, ang nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Ang hinaharap ay hindi pa dumarating. Ang mayroon tayo ay ang kasalukuyan lamang at dito nagkakaroon ng pagkakataon ng Diyos na ipakita ang kanyang pag-aaruga. Ang pagbitaw sa pinakadiwa nito ay ang pagtitiwala na ang lahat ng kinakailangan sa iyong buhay ay ipagkakaloob ng Diyos sa tamang panahon. Hindi nito ibig sabihin na dapat kang maging pabaya o walang pakialam, kundi mamuhay ng may pananampalataya at pag-asa. Alam na ang tunay na mahalaga ay hawak ng Panginoon. Ang pagtitiwala at pagbitaw ay nag-aalis ng bigat ng kontrol at inilalapit tayo sa banal na diwa ng buhay. At ngayon, narito ang isang panalangin upang matulungan kang maisabuhay ang ganap na pagtitiwala sa Panginoon. Aking Diyos, inihahabilin ko sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin at pasanin. Alam kong ikaw ay tapat at inaalagaan mo ako sa lahat ng sandali. Ako'y protektado ng iyong biyaya, pinalalakas ng iyong pag-ibig, at ginagabayan ng iyong karunungan. Tiwala ako sa iyong plano kahit hindi ko ito lubos na nauunawaan.
Panibaguhin mo ang aking lakas at bigyan mo ako ng pusong puno ng pananampalataya upang harapin ang darating. Naway makapagpahinga ako sa iyong kapayapaan, na alam kong ang lahat ay nasa iyong mga kamay. Ako'y nagtitiwala sa iyo ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayong naiwan mo na sa nakaraan ang iyong mga pagkakasala at nauunawaan mong ikaw ay isang bagong nilalang, ganap ng nakatuon sa Panginoon at nabubuhay sa kasalukuyan, oras na upang tapusin ito ng may tagumpay at maranasan ang isa sa pinakamagagandang gabi ng iyong buhay. Ang sansinukob ay puno ng walang katapusang posibilidad at ang kasaganaan ay nagsisimula sa pasasalamat. Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa yaman sa pananalapi, kundi tungkol sa pagiging kontento at masagana kahit wala kang anuman. Binibigyan tayo ng Diyos ng walang hanggang posibilidad, ngunit kinakailangan mong ito'y maabot na makipag-ugnayan sa Kanya, at ang pinakamadaling paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng huling at ikatlong salita, pasasalamat. Hindi ito ang mababaw na pasasalamat na karaniwang ginagawa natin kapag maayos ang lahat. Pinag-uusapan ko ang isang pasasalamat na lampas sa anumang kalagayan, isang pasasalamat na nagmumula sa pusong konektado sa Diyos at sa Kanyang nilikha. Ang pagiging mapagpasalamat para sa lahat, kahit sa pinakamaliit na bagay, ay pagkilala sa kadakilaan ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay, mula sa hangin na pumapasok sa ating mga baga hanggang sa mga hamon na humuhubog sa ating pagkatao. Hindi ito nangangahulugan ng pagtanggap ng walang laban sa mga kahirapan, kundi pagtitiwala na sa dakilang plano ng Diyos, bawat sitwasyon ay may layunin. Madalas, ang mga tao ay nag-aatubili sa pagpapasalamat, lalo na sa mahihirap na panahon. Iniisip nila, kung magpapasalamat ako para dito, parang tinatanggap ko na manatili ang sitwasyong ito sa aking buhay, hindi ba? Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran nito. Ang pagpapasalamat ay hindi pagsuko kundi pagpapahayag ng pananampalataya. Ito ay paniniwala na ang Diyos ang may kontrol kahit hindi pa natin nauunawaan ang Kanyang landas. Gaya ng sinasabi sa unang Tesalonika, Kabanata 5, Talata 18, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Ang pasasalamat ay parang isang susi na nagbubukas ng mga pintuang espiritual. Kapag binalikan mo ang nakaraan, mauunawaan mong kahit ang pinakamahihirap na sandali ay tumulong sa paghubog ng iyong pagkatao. Isipin ang iyong sarili makalipas ang ilang buwan o taon na tinitingnan ang kasalukuyang sandali at naaalala kung paano ka nagpasalamat kahit hindi pa malinaw ang mga sagot. Ang simpleng gawaing ito ay puputol sa negatibong mga kaisipan at magbabago sa kapaligiran sa iyong paligid. Alam mo ba na ang iyong isipan ay parang isang hardin? Sa bawat sandali, may mga bulaklak at tinik na tumutubo dito. Ang mga bulaklak ay kumakatawan sa mga pag-iisip ng pasasalamat, kagalakan at pag-asa, samantalang ang mga tinik ay ang mga alalahanin, takot at sama ng loob na pilit na sumasakop sa espasyo. Ngunit narito ang mabuting balita, ikaw ang may kontrol sa hardin na ito. Maaari mong piliin kung aling mga halaman ang didiligan at kung alin ang bubunutin. At ang pasasalamat ay parang liwanag ng araw na nagpapalago sa mga bulaklak at nagpapalanta sa mga tinik. Kapag sinimulan mong ipamuhay ang pasasalamat, magbabago ang lahat sa iyong paligid. Ang iyong mga relasyon ay magiging mas magaan, lalakas ang iyong kalusugan sa pag-iisip, at kahit ang mundo ay magiging mas maaliwalas. Nangyayari ito dahil tayong lahat ay konektado sa parehong banal na pinagmulan, sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng buhay at kabutihan. At kapag isinabuhay natin ang pasasalamat, mas lalo tayong napapalapit sa Kanya. Malalim na nauunawaan ni Pare Pio ang kapangyarihan ng pasasalamat.
Sinabi niya na sa bawat pasasalamat natin sa Diyos, kinikilala natin ang kanyang kamay sa lahat ng bagay. Nabuhay si Pare Pio nang may buong pagsuko kahit sa gitna ng pisikal na sakit at espiritual na pagsubok, at kailanman ay hindi siya tumigil sa pagpapasalamat. Alam niya na ang pasasalamat ay nagtataas sa atin mula sa ating mga kalagayan at inilalagay tayo sa sentro ng kalooban ng Diyos. Narito ang isang halimbawa ng panalangin na maaari mong gamitin bago matulog. Hindi kailangang mahaba o magarbo, kailangan lang ay mula sa iyong puso. Kung nais mo, banggitin ang mga salitang ito o baguhin ayon sa iyong sariling pamamaraan. Panginoon kong Diyos, buong puso akong nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa buhay na patuloy na dumadaloy sa akin, sa hangin na aking nilalanghap, sa pagmamahal na natatanggap ko at naibabahagi. Salamat sa mga biyayang nakikita ko at sa mga hindi ko pa napapansin ngunit alam kong nagmumula sa iyo. Nagpapasalamat ako kahit sa mga kahirapan dahil alam kong ang mga ito ay landas patungo sa aking pag-unlad. Salamat sa iyong presensya na nagbibigay liwanag sa aking paglalakbay, sa iyong walang hanggang pagmamahal na umaakay sa akin at sa katiyakang hindi ako kailanman nag-iisa. Salamat sa araw na ito na aking naranasan at sa bagong araw na darating sa ilalim ng iyong proteksyon at biyaya. Amen. Sa pagdating mo sa puntong ito, nalampasan mo na ang isang landas ng pagmumuni-muni at pagbabago. Ngayon, nais kong isipin mo ang isang makapangyarihang bagay. Ikaw, paggising kinabukasan, nararamdaman ang pagiging panibago, magaan, at higit na konektado sa iyong tunay na kakanyahan. Taglay ang kapayapaan na tanging ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ang makapagbibigay. Ang pakiramdam na ito ay hindi isang malayong posibilidad. Ito ay isang pangako para sa mga nagpapraktika ng mga bagay na tinalakay natin ngayon. Ang simpleng mga salita at panalangin kapag binibigkas ng taos-puso ay may kapangyarihang baguhin ang iyong pananaw at kahit ang kapaligiran sa paligid mo. Huwag maliitin ang epekto ng pagtitiwala, pagpapatawad, pagbitaw at pagpapasalamat. Ang mga gawaing ito ay higit pa sa mga kaugalian. Sila ay mga susi na nagbubukas ng mga pinto para sa mas malalim na koneksyon sa Diyos. At dahil ang gabi ay isang mas makapangyarihang sandali, ito ay nangangahulugan na mas madali para sa iyo na pumasok sa ganitong sandali ng introspection. Ngunit tandaan, lahat ay nagsisimula sa iyong isipan sapagkat ito ang ekstensyon ng iyong pagka-Diyos. Patawarin ang iyong sarili para sa iyong mga pagkakamali, para sa mga hadlang na iyong dinala, para sa mga kasalanang inakala mong hindi na malilimutan. Ang Diyos ay handang magpatawad sa iyo, ngunit nais din niyang patawarin mo ang iyong sarili at ang iyong kapwa. Iwanan mo na ang mga tanikala ng nakaraan, ipagkatiwala ang iyong buhay sa Kanya at bitawan ang lahat ng hindi na nakakatulong sa iyo. Kumapit ka lamang sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang presensya at sa Kanyang layunin para sa iyong buhay. At pagkatapos nito, magpasalamat ka lamang. Kapag sinunod mo ang mga hakbang na ito nang may layunin, may kamangha-manghang mangyayari. Hindi ito tungkol sa isang mahiwagang ritual, kundi isang pag-aangkop sa banal na enerhiya na nasa loob mo na. Mapapansin mo na ikaw ay nabubuhay ng naaayon sa plano ng Diyos. Nararamdaman mong mas buhay at mas malapit sa kung ano ang tunay na mahalaga. Binanggit ko ang Pare Pio para sa isang napaka-espesyal na dahilan. Namuhay siya ng may matinding koneksyon sa banal na kinaharap niya ang mga espiritual at pisikal na laban, ngunit kailanman ay hindi niya nawala ang pananampalataya. Itinuro niya sa atin na ang gabi, ang sandali ng katahimikan at pagsuko ay isang banal na pagkakataon upang mas mapalapit tayo sa Diyos. Pag-isipan ang ating mga buhay at hayaang ang Kanyang liwanag ang gumabay sa atin.
Sa pamamagitan ng mga simpleng gawain tulad ng panalangin, meditasyon at pagsuko, natagpuan ni Pare Pio ang lakas upang harapin kahit ang pinakamalalaking hamon. At maaari nating matutunan ang halimbawang ito at gamitin ito bilang inspirasyon. Iniwan ko ang 3 panalangin na banggit ko kanina sa description ng video na ito para sa sino mang nais bigkasin ang mga ito. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong pasalamatan ka sa pagiging narito kasama ko. Ang iyong presensya ay mahalaga at ang kaalamang inialay mo ang iyong sarili upang makinig at magmuni-muni sa mga salitang ito ay isang bagay na pumupuno sa aking puso ng kagalakan. Ngayon, nais kong humiling sa iyo. Magkomento dito kung saan ka nanonood ng video na ito. At kung nanonood ka sa gabi, huwag kalimutang ilapat ang pinag-usapan natin dito bago matulog. Bukas, bumalik dito at sabihin mo sa akin sa mga komento kung paano mo naramdaman. At bago ka umalis, huwag kalimutang i-click ang susunod na video. Mayroon pa akong isang espesyal na nilalaman batay sa salita ng Diyos na inihanda ng may buong pagmamahal upang lalo pang patatagin ang iyong espiritual na paglalakbay. Pagpalain ka nawa ng Diyos sa iyong buhay, ngayon at magpakailanman. Tayong lahat ay konektado sa parehong banal na pinagmulan sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng buhay at kabutihan. At kapag isinabuhay natin ang pasasalamat, mas lalo tayong napapalapit sa Kanya. Malalim na nauunawaan ni Pare Pio ang kapangyarihan ng pasasalamat. Sinabi niya na sa bawat pasasalamat natin sa Diyos, kinikilala natin ang Kanyang kamay sa lahat ng bagay. Nabuhay si Pare Pio ng may buong pagsuko kahit sa gitna ng pisikal na sakit at espiritual na pagsubok. At kailanman ay hindi siya tumigil sa pagpapasalamat. Alam niya na ang pasasalamat ay nagtataas sa atin mula sa ating mga kalagayan at inilalagay tayo sa sentro ng kalooban ng Diyos. Narito ang isang halimbawa ng panalangin na maaari mong gamitin bago matulog. Hindi kailangang mahaba o magarbo, kailangan lang ay mula sa iyong puso. Kung nais mo, banggitin ang mga salitang ito o baguhin ayon sa iyong sariling pamamaraan. Panginoon kong Diyos, buong puso akong nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa buhay na patuloy na dumadaloy sa akin, sa hangin na aking nilalanghap, sa pagmamahal na natatanggap ko at naibabahagi. Salamat sa mga biyayang nakikita ko at sa mga hindi ko pa napapansin ngunit alam kong nagmumula sa iyo. Nagpapasalamat ako kahit sa mga kahirapan dahil alam kong ang mga ito ay landas patungo sa aking pag-unlad. Salamat sa iyong presensya na nagbibigay liwanag sa aking paglalakbay, sa iyong walang hanggang pagmamahal na umaakay sa akin at sa katiyakang hindi ako kailanman nag-iisa. Salamat sa araw na ito na aking naranasan at sa bagong araw na darating sa ilalim ng iyong proteksyon at biyaya. Amen. Sa pagdating mo sa puntong ito, nalampasan mo na ang isang landas ng pagmumuni-muni at pagbabago. Ngayon, nais kong isipin mo ang isang makapangyarihang bagay. Ikaw